Hagdanan. Madalas natin itong nakikita sa kung saan man tayo ipadpad ng ating mga paa. Sa simbahan, bahay, pokpasyalan at silid-aralan. Ilan lamang ito sa mga lugar na maaaring makatapak at makaangkas ang ating mga maliligsing paa. Hagdanan. Madalas kinakainisan natin ito dahil nagrereklamo ang ating mga pagurang paa. Madalas ay iniiwasan natin ito. Huwag lamang umangat ang ating mga paang tinatamad na sa paglalakbay. Hagdanan. Yan ang tampok natin ngayong araw na ito. Kung ang iba ay napapasimangot na sa tuwing kakailanganin nilang akyatin ang hagdanan, ibahin niyo ang ating bida sa kwento natin. Si Paul, isang taong kailanman ay hindi iniwasan ng hagdanan. Isang taong may nalaman mula sa nakakapagod na hagdanan. Isang taong minahal ang hagdanan na kanyang tinatapakan. Tara't samahan natin si Paul sa paglalakbay at pag-akyat niya patungo sa hagdanan ng kanyang nakaraan. Gusto mo na ba siyang makilala? Halika at ating alamin ang kanyang kwento ng buhay, pag-ibig at pag-asa dito sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, umiiyak na naman siya. Hindi ko alam kung kailan matatapos ang kanyang pagluha. Sa tuwing nakikita ko siya, hindi ko maiwasang madurog ang puso ko. Hindi ko man alam ang dahilan ng bawat pagpatak ng kanyang mga luha, ay ramdam ko naman ang pait na nakabalot dito. Umiiyak na naman siya. Ito ang madalas kong binubulong sa sarili ko sa tuwing nakikita ko siya tuwing hapon sa likurang hagdanan ng aming universidad. Isang tagong hagdanan na hindi pinupuntahan ng ilan dahil wala namang halos gamit ang hagdanang ito sa kanilang buhay. Pero ang babaeng ito, mukhang nakahanap ng kanlungan sa hagdanan. Tila para sa kanya ang hagdanang ito ay hindi para lakaran at akyatan kundi para upuan at iyakan. Walang tao noon sa paligid ng hagdanan. Sa totoo lang ay hindi naman talaga ito dinadaanan ng mga tao, palibhas ay wala naman talagang nauugnayan na daanan ng hagdanang ito sa kanilang pang-araw-araw na pagpasok sa klase. Tanging ang babaeng ito lamang ang nagtsatsagang tunguhin ito. Umiiyak na naman siya. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos mula noong nakapasok ako sa universidad na ito ay madalas ko na siyang nakikitang ganito. Gusto ko siyang hatiran ng panyo, Papa Dudut, pero baka matigil ang kanyang ayaw na pabitin na luha. Baka ako pa ang makagalitan nito pag nagkataon. Pero umiiyak na naman siya at sa tingin ko ay kailangan niya ng kasamang uupo sa hagdanan na yon. Gusto mo rin ba siyang makilala? Kasi ako, gustong gusto ko siyang makasama habang lumuluha ang kanyang mga mata. Ako nga pala si Paul. Iikot ang aking kwento sa babaeng ito at ang hagdanang nag-uugnay sa aming dalawa. Tulad ng pagpapakilala ko sa inyo, ako po si Paul, isang simpleng estudyante sa isang universidad na hindi ko na kailangang pangalanan pa. Hindi po ako mayaman. Hindi rin naman mahirap. Sadyang nakakaraos lamang sa pang-araw-araw dahil sa sipag at tiyagang minana ko sa aking mga magulang. Di nga sana ako makakatungtong ng kolehiyo dahil hindi sapat ang kinikita ng mga magulang ko para itawid ang pangangailangang pangskwelahan ko. Pero gumawa ako ng paraan para maranasan kong makatungtong sa kolehiyo tulad ng ibang kabataang may mga pangarap sa buhay. Naging SA o Student Assistant ako sa aming universidad. Sa umaga nag-aaral ako habang sa hapon naman ay nagbabantay sa library. Halos dito na umikot ang mundo ko sa loob ng kolehiyong pinapasukan at pinagtatrabahuhan ko. Hindi ako masyadong nakikihalubilo sa mga estudyante dito dahil naiilang ako. Mayayaman at mukhang matapobre kasi ang mga kasamahan ko sa kurso ko. Kaya nga mas pinili kong mapag-isa na lamang. Tulad ng ilang oras lang naman akong magtitiis sa mga payabangan nila.
Pagkatapos ng klase ay tatakbo na ako papalayo sa kanila at dediretso na ako sa library para simulan ang aking pagtatrabaho. Gustong gusto ko rito. Bukod kasi sa maraming libro akong nahihiram, ay tahimik pa rito. Gusto ko kasi papadudot ng tahimik dahil mas nagiging klaro ang aking isipan. Natutuwa rin akong pagmasdan ng mga estudyante na hindi magkanda o gaga sa paghihiram ng libro. Hindi dahil gusto nilang magbasa kundi kailangan nilang pumasa. Madalas din ako nakakakita ng mga estudyanteng hindi naman talaga nagbabasa kundi andun lamang para makasama ang kanilang mga karelasyon. Harutan habang pinagtatakip ang mga walang kamalay-malay na mga libro sa kanilang mga kinikilig na mga mukha. Meron din namang iyong mga nandun para matulog sa sulok ng library. Pinapabayaan ko na lamang dahil hindi naman sila nag-iingay. Maraming pumupukaw sa atensyon ko sa loob ng silid aklatan na iyon. Pero namumukod tangi ang babaeng napaka-misteryosa ng dating sa akin. Walang iba kundi si Wendy. Tahimik, putlain at madalas na nakatungo kapag magtutungo ito sa library para manghiram ng libro. Kapag iaabot nga nito ang kanyang library card ay halos hindi pa ito tumingin sa akin. Si Wendy ay madalas na nasa sulok ng library at nagbabasa ng mga romantikong libro. Si Wendy, ang babae sa hagdanan. Tama, siya ang babaeng nasa hagdanan. Ilang beses kong nakakasalubong sa isang buong araw itong si Wendy. Pero ni minsan papadudot ay hindi ako nito tinatapunan ng tingin. Ewan ko ba? Dapat nga ingitian man lamang ako nito dahil madalas itong lumalapit sa akin kapag hinihiram ang libro. Madalas nga kapag overdue ang libro nito ay hindi ko na pinagmumulta pero hindi rin ito nagpapasalamat. Kakaiba itong babae. Pero ganun pa man ay mas lalong lumakas ang interes ko sa kanya dahil sa mga ginagawa nitong pag-iwas sa akin na akala mo'y may ketong akong hindi nagagaling. Madalas ding nakikita ko siyang mag-isa sa covered court ng paaralan tuwing hapon. Mga bandang 3:00. Kapag lalabas kasi ako para magpapirma ng kailanganing pirmahan ng mga guro, ay napapadaan ako sa covered court namin at nakikita ko siyang nasa isang sulok. Wala namang pinapanood na naglalaro o pagdaraos. Nandun lamang siyang nakatingin sa malayo habang hindi gumagalaw sa kanyang kinakaupuan. Gusto ko siyang lapitan pero hindi ko magawa sa takot na matakot ito sa akin. Mukha pa naman itong babaeng madalas na masindak kahit siguro simpleng bulong lang. Bago ko pa man siya masilayan sa hagdan ng kanyang iniiyakan ay nakikita ko na nga siya kung saan saan. Basta lugar na tahimik ay asahan mong andun siya at nakikihalo sa katahimikan ng paligid. Oo, mahilig ako sa lugar na tahimik pero hindi madalas dahil masyado akong nabibingi sa katahimikan. Pero siya, tila bingi na nga sa katahimikan at ramdam kong masaya siya rito. Gusto ko pa nga siyang makilala pero paano pa kaya? Bukod sa kanyang pangalan ay wala na akong ibang alam sa kanya. Meron pa kayang paraan para mas makilala ko siya? At mas malaman ang dahilan ng pagkahilig nito sa tahimik na lugar. Ayan na naman si Weird na misteryosa. Ito ang narinig kong sabi ng kasamahan kong SA sa isa naming kasamahan. Hinanap ko ang sinasabihan nila ng ganito at nang makita kong si Wendy na papalapit para ibalik ang librong hiniram nito ay biglang natahimik at pasimpleng nagtawanan ng dalawang babaeng kasamahan ko habang nakatalikod sa amin. Hindi ko maiwasang mainis sa mga ito. Ako na lang ang humarap kay Wendy. Ibabalik mo na ba o ipapa-extend mo pa? Nakangiti kong tanong sa kanya kahit na alam ko namang hindi ako nitong ngingitian pabalik. Tulad ng dati ay nakatungo lamang ito na akala mo ay kausap niya ang kanyang mga paa. Ipapa-extend ko pa. 3 araw pa. Hindi ko pa kasi tapos basahin eh. Mahina nitong sabi. Mabuti na lamang papadudot at tahimik ang silid-aralan na iyon kaya kahit papaano ay narinig ko pa rin ito. 2 araw lang kasing extension natin eh. Kung gusto mo, ganito na lang. Ako na lang ang hihiram nito.
Ipapangalan ko sa akin para mabasa mo pa ng 7 araw. Pero ipangako mo sa akin na ibabalik mo rin sa tamang oras at araw ha? Baka ako naman kasi ang malintikan ng bisor namin. Malawak na ang pagkakangiti ko sa pag-asang ngumiti na rin ito dahil sa pabor na ginawa ko. Pero nagkamali ako. Dahil imbis na ngumiti ay iniwan na lamang nito ang libro niya kasama ang library card at saka tumakbo palabas. Natulala na lamang ako dahil hindi ko inaasahang gagawin niya yon. Napamaang na lamang ako habang ang dalawa kong kasamahan ay parang normal na lamang ang nakita na pangyayari. Hay naku Paul, hindi ka na nasanay sa kawirduhan ng babaeng yan. Ganyan na yan simula pa lamang noong first year college kami. Di na nagbago kahit ngayong third year na. Weirdong babae. Kailan kaya mauubusan ng katas ng kawirduhan yan? Pagbaling nito sa kanyang kasama at saka pasimpleng umisin at pinagpatuloy na lamang ang trabaho nila. Ako naman ay hindi na nagsalita pa. Buong oras na nasa library ako ay hindi ko siya mawaglit sa isipan ko. Ano bang problema niya? Matapos kong maibalik lahat ng librong binalik ng mga estudyante ay saka ako nagpaalam sa aking bisor para umuwi na. Lumabas ako ng library agad-agad dahil nais ko nang makauwi ng bahay. Masyadong maraming ginawa ng araw na yon kaya naman nais ko na lamang na humilata sa kama at magpahinga. 5:30 na ng hapon noon at kaunti na lamang ang mga estudyanteng pakalat-kalat. Kaya naman malaya akong sumipol-sipol. Medyo may kalayuan ang mismong main gate mula sa aking kinakatayuan. Kaya naman humanap na lamang ako ng shortcut at ang nakita ko ay ang likuran ng aming eskwelahan. Malapit lamang sa library. Bibihira ang napapadaan dito, palibhasa ay may kalayuan sa mismong mga silid-aralan nila. Tanging mga galing lamang sa library ang dumadaan dito, paminsan-minsan katulad ko. Pasipol-sipol pa ako noon habang binabagtas ang palabas ng universidad. Pero agad akong napatigil nang marinig ko ang pag-impit na pag-iyak ng isang babae. Umiiyak na naman siya. Umiiyak na naman at hindi na ako nagulat pa. Alam ko na kung sino ang umiiyak na yon mula sa likurang hagdanan. Si Wendy. Bakit nga kaya? Tulad ng sinabi ko sa inyo mula noong simula ay hindi ko alam mga kabarangay ang dahilan ng kanyang madalas na pag-iyak sa hagdanang ito. Ni minsan ay hindi ako nagkaroon ng lakas ng loob na tanungin siya sa tuwing nakikita ko siyang umiiyak. Sa totoo lang ay hindi ako nagpapakita sa kanya sa tuwing napapadaan ako dito at naaabutan ko siyang umiiyak. Dahil ako pa mismo ang nakakaramdam ng hiya na istorbohin ang paglabas ng luha sa kanyang mga mata. Pero ng mga oras na yun ay tila gusto ko siyang lapitan. Gusto ko siyang aluin. Gusto kong malaman ang dahilan ng bawat luhang nagsisipaglabasan sa kanyang mga bilugang mga mata. Lalapitan ko ba siya? Ilang beses kong pinaglaro ang katanungang ito sa aking isipan. Pero bago pa man ako makahagilap ng kasagutan dito ay nagkusa na ang aking mga paa na lumapit sa kanyang direksyon na alam kong nagpagulat sa kanya. Pero huli na para umatras. Wendy? Ayos ka lang ba? Ito ang mga lumabas sa aking kabadong bibig na hindi ko sigurado kung mabibigyan ng kasagutan mula sa kanyang mahiyaing bibig. Pwede bang maupo dito sa tabi mo saglit? Medyo hinapo kasi ako sa paglalakad eh. Hindi ko na siya hinintay pa na makasagot at agad akong naupo sa espasyong malapit sa kanya. Hindi na rin ito nakatanggi pa kahit na alam kong gulat ito sa mga nangyari. Kahit ako man ay kabado rin sa ginawa ko pero hindi ako nagpahalata dahil baka mas lalo itong matakot sa akin. Ilang saglit pa kaming nabalot ng katahimikan. Kahit ang kaninang paghikbi niya ay hindi ko na muling narinig pa ng mga sandaling yon. Madalas ka ba rito? Ako na ang bumasag sa katahimikang yon dahil alam kong wala naman siyang planong gawin yon. Tumango lamang ito at saka tumungo na naman at tila ayaw akong makita. Alam mo,
Madalas kapag nalulungkot ako, mas gusto ko nga rin na napag-iisa ako para mapag-isip-isip, pero paminsan-minsan gusto ko namang may kasama ako. Yung nakakausap ko para naman kahit papaano ay maibsan ko ang lungkot ko at pag-iisip ng problema ko. Dagdag ko upang maging komportable naman ito, pero mas lalo pa ata itong nailang sa akin. Kaya naman mas minabuti ko na lamang na ibahin ang mga paksa. Nabasa mo na ba yung message in a bottle ni Nicholas Sparks? Kararating lang kasi kahapon yun eh. Baka gusto mong hiramin. Maganda yun. Nabasa ko na yun dati pa. Sa sinabi kong iyon ay napatingin ito sa akin at bumilog ang kanyang mga mata. Tama. Ito ang magandang paksa para mapatingin ito sa akin at maging komportable. Libro. Yan lang pala ang magpapangiti sa kanya, kaya naman buong magdamag na magkasama kami sa hagdanang iyon ay nagkwentuhan kami sa mga librong nabasa at nais naming mabasa. Tila nga sa ilang oras na magkasama kami sa hagdanang iyon ay panibagong Wendy ang nakita ko. Malayong malayo sa nadatnang kong umiiyak kanina. Excited akong pumasok kinabukasan sa eskwelahan matapos ang naging pagkakakilala namin ni Wendy. Inaabangan ko siya umaga pa lamang sa koridor ng aming paaralan. Alam kong dito ko siya makikita na lalakad. Wala pang ang ilang minuto mula ng aking pagkakadating doon ay nasilayan ko na siya mula sa malayo. Kusang ngumiti ang aking labi nang makita ko ang taglay nitong kahinhinan. Napakaganda nito sa simpleng asul na bestida nito. Nang unti-unti ay mapalapit na ito mula sa kinakatayuan ko ay bigla na lamang itong umiwas ng tingin sa akin nang alayan ko siya ng isang ngiti. Nagtaka ako. Bakit parang hindi naman ako nito kakilala gayong kahapon lamang ay ang saya-saya naming dalawa? Sinubukan ko siyang lapitan pero nagmadali ito sa paglalakad at pag-iwas sa akin. Tila diring-diri ito sa akin. Gusto ko man siyang habulin ay hindi ko na ginawa pa. Baka mas lalo lamang itong tumakbo papalayo sa akin, Papa Dudut. Bigla ay nawala ang ngiti sa aking mga labi. Bakit nga kaya ito naging gano'n na lamang bigla? Nakita ito ng ilang mga kaklase ko noong nakatambay dito sa koridor na yon. Sus Paul, huwag ka nang umasa dyan sa weirdang babaeng yan. Wala namang nilalapitan yan kahit sino rito eh. Akala mo laging takot. Kaya laging bagsak yan sa group work eh. Palibhasa ayaw makihalubilo. Ito ang sinabi nila bago pa man tumunog ang bell na hudyat na simula ng aming klase. Buong oras na nagkaklase ay wala akong ibang nasa isip kundi si Wendy. Bakit nga kaya siya ganun? May nagawa ba ako? Pilit kong binalikan ang mga nangyari kahapon para sariwain kung may nagawa o nasabi ba akong mali sa kanya para maging ganito ang asta niya sa akin. Pero kahit na anong piga ko sa utak ko ay wala talaga. Wala akong ginawa sa kanya para iwasan niya ako. Si Wendy, yung weirdong babae na ayaw makihalubilo. Oo, kilala ko siya. Bakit? Ito ang madalas na sagot ng mga napagtatanungan ko tungkol sa kanya. Lahat sila halos ay alam kung gaano kailap si Wendy. Wala itong kaibigan. Madalas lang na nagbabasa at kapag lalapit sa kanya ay agad itong iiwas na akala mo'y mandurugas lahat ng nasa paligid niya. Wala siyang kaibigan. Wala ni isa. At doon ako nagtataka. Sinubukan ko pa ring alamin kung sino siya pero pare-parehas lamang ang alam nila. Gusto ko siyang makilala. Gustong gusto. Ang sinabi nilang weirdo at mailap na babae ay ibang-iba kasi sa nakilala ko noong hapon sa hagdanan. Punong-puno siya ng kasiglahan. At yon ang babaeng gusto kong makita sa kanya. At alam kong ito rin ang nais ng ibang makita sa kanya. Napakaswerte ko na ako lang ata ang nakakita at nakahuli ng minsang ugali niya. Pero nawawala na ako ng pag-asang masilayan kung muli ang ganitong pagkatao niya. Sino ba talaga si Wendy? Bakit nagugulo mo ng ganito ang isipan ko? Wendy? Mahinang sabi ko kay Wendy nang makita ko itong nakaupo sa sulok ng library. Nagulat ito at agad na sinara ang kanyang binabasang libro at saka dali-daling tumayo pero nagawa ko siyang harangin bago pa man ito tuluyang makaalis ng silid-aralan. Wendy,
May nagawa ba akong mali sa'yo? Bakit mo ko iniiwasan? Sabihin mo lang para maitama ko at makahingi ako ng tawad. Muli kong sabi at saka lumingon-lingon sa paligid para makasigurado kung nakakaistorbo kami sa mga nagbabasa. Imbis na sagutin ay nagawa pa nitong itulak ako papalayo sa kanya upang makaalis na siya. Hinabol ko ito papadudot at saka hinawakan sa kanyang braso. Pero agad nitong binawi ang pagkakahawak ko sa kanya at nagpatuloy sa paglayo sa akin. Tinutungo na nito ang labasan pero nagawa ko siyang habulin at nang bala ko nang hablutin muli ang kanyang braso para pigilan ito ay bigla na lamang siyang sumigaw na kinagulat naming lahat. Isang matinis na sigaw at lahat ay napatingin sa aming direksyon. Nagulat ako papadudot. Namumula ito at naluluha na ang kanyang mga mata nang mapagtanto nitong nakagawa siya ng eksena sa library. Agad itong tumakbo palabas habang ako naman ay naiwan doon sa aking kinakatayuan at hindi malaman ang susunod na aking gagawin matapos niyang lumisan. Uwian na. Malungkot ako buong magdamag na nagbabantay sa library dahil sa nangyari sa amin ni Wendy. Tiyak dahil sa nangyaring ito ay mas lalo itong iiwas sa akin. Naglalakad na ako noon palabas ng library at tutunguhin ko na sana ang main gate pero naisip kong lumiko. Lumiko patungo sa hagdanang tinatambayan ni Wendy. Baka sakaling andun siya. Noong una papadudod ay medyo nag-aalangan ako dahil sa mga nangyari kanina. Baka mas lalo lamang itong mainis sa akin kapag nakita niya ako doon pero mas nangibabaw sa akin ang kagustuhan na makita siya at malaman ang dahilan kung bakit ito mailab sa lahat. Bahala na. Ito na lamang ang nasabi ko at nagmamadali kong tinungo ang hagdanan. Punong-puno ako ng pag-asang makikita ko siya roon. At di ako nagkamali. Andun nga si Wendy. Malayo pa lamang ako ay kitang-kita ko na siyang nakayuko. Umiiyak. Umiiyak na naman. Dahan-dahan akong lumapit at walang ano-ano ay nagsalita sa kanya. Wala na ngang makakapigil pa sa akin. Wendy, bakit ba lagi ka na lang umiiyak? Bakit lagi ka na lang malungkot? Ito ang sinabi ko nang malapitan ko siya ng tuluyan. Sa derechahang sinabi ko ay alam kong iiwas at baka tumayo na ito at iwan akong muli pero hindi yon nangyari papadudot. Nagbigay ito ng espasyo sa baitang ng hagdanan na kanyang kinakaupuan na tila isang paanyaya na maupo ako. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa at agad na naupo sa kanyang tabi. Inaasahan kong sa pag-aya nitong maupo ako ay magsisimula na itong magkwento ng dahilan ng kanyang bawat pagluha at pag-iwas pero hindi iyon nangyari. Imbis na magsalita ay kumanta na lamang ito ng isang lumang kanta na hindi pamilyar sa akin. Isang lumang kanta na ultimo magulang ko ay hindi yun naabutan. Ganon pa man papadudot ay nabighani ako sa kanyang boses na akala mo ay si Karen Carpenter na umaawit sa tabi ko. Nadala ako sa kanyang boses kaya naman na panandali ang nawaglit sa isipan ko ang katanungan ko sa kanya na nais kong mabigyan ng kasagutan. Nadala ako ng sobra. Napapikit pa nga ako at unti-unti ay narinig ko ang paghina ng kanyang boses hanggang sa napalitan ng pag-impit na pag-iyak. Na unti-unting naging malakas hanggang sa narinig ko na lamang ang masakit sa damdaming pag-iyak nito. Inalo ko ito pero walang nangyari. Hindi ito tumahan at kasabay ng kanyang walang pagpigil na pag-iyak ay siya namang bigla nitong pagyakap sa akin at tila humihingi ng saklolo. Sa isang bagay na kailanman ay hindi ko maiintindihan. May nagpapabigay ng mamon sa'yo. Iniwan lang dito oh. Hindi ko alam kung sino nagpapabigay. Basta iniwan lang. May pangalan mo naman dyan na nakasulat. Mauna na ako ha. Andyan na kasi yung boyfriend ko Nagmamadaling sabi ng kasamahan ko sa library isang hapon ng mismong uwian namin. Kagagaling ko lamang sa CR noon at pagbalik ko ay inabot na sa akin ang mamon na yon. Tinignan ko ang card na nakasulat doon, ang pangalang Paul. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa hagdan. Bigla ay lumiwanag ang mukha ko. Alam kong kay Wendy ito galing kaya dali-dali akong lumabas sa library para tignan
kung nasa hagdan siya pero nang makarating ako doon ay wala ito. Medyo nakaramdam ako ng lungkot at nais ko pa sana siyang makasamang makapagkwentuhan sa hagdanan. Tatambay na nga lang sana ako mag-isa doon pero nakita kong makulimlim na ang panahon at tila nagbabadya ang ulan. Kaya mas minabuti ko na lamang na umalis na. Nagmamadali ako nagtungo sa main gate para makasakay na ng jeep at sakto pagkarating ko doon mismo ay ang biglang pagbuhos ng ulan. Iilan lang ang mga taong andon kaya naman madali na lang na nahagilap ng aking mga mata ang babaeng matagal nang pumupukaw sa atensyon ko. Si Wendy. Nasa sulok lamang ito at kasama kong nabiktima ng biglang pagbuhos ng ulan. Hindi ko alam kung lalapitan ko ba siya dahil baka bigla na lamang itong magsungit at umiwas. Sa unang beses ay nakaramdam ako ng kaba. Sa unang beses ay tila hinila ako ng takot. Pero gusto ko siyang lapitan. Bahala na. Dahan-dahan akong lumapit sa kanyang kinakaroonan. At nang maramdaman niya yon ay tumingin ito sa akin at saka dahan-dahang ngumiti. Napakaganda nito. Isang senyales na maaari ko siyang lapitan. Wendy, salamat pala sa mamon ha. Ito ang naging bungad ko sa kanya nang tuluyan na akong makalapit. Isang tipid lamang ng ngiti ang sinukli nito at saka tumingin sa direksyon ng ulan na tila naiengganyo ito sa bawat pagpatak nito sa lupa. Pati ako ay napatingin na rin. Ilang saglit kaming nabalot ng katahimikan at tanging ulan lamang ang naririnig naming ingay. Ang ganda ng ulan no? Ang sabi nito. Ngumiti ako at hindi sumagot. Nang mga oras na yon ay una kong naramdaman ang kakaibang ligaya sa katahimikang nababalot sa aming dalawa. Iba si Wendy talaga. Tapos ayun nga, dahil nga hindi ako tumitingin sa dinadaanan ko ay na-shoot yung paa ko sa kanal. Nakakahiya talaga. Masayang pagkukwento ni Wendy na may kasama pang hagikhik. Habang ako naman ay napapangiti na lamang dahil nakikita ko ang masayahing siya na lubos na nagpapasaya sa akin. Lagi na kaming magkasama ni Wendy, Papa Dudut. Lagi kaming nasa hagdanan tuwing uwian. Lagi kaming nagkwekwentuhan ng kung ano-ano na lamang na mga paksaing wala namang kakwenta-kwenta pero pinag-uusapan pa rin para lang hindi matapos ang aming pagsasamang dalawa. Halos mag-iisang buwan na rin kaming ganito. Halos isang buwan ko na siyang nakikita. Ang kakaibang saya ni Wendy na ngayon ko lamang nakita sa kanya. Halos lahat ay napag-uusapan na namin pero tanging ang dahilan ng kanyang pag-iisa noon at kalungkutan ng hindi ko magawang itanong sa kanya. Minsan sinubukan ko siyang tanungin tungkol sa kanyang pamilya. Kung taga saan ba siya pero nililihis niya ng pasimple ang usapan. Kaya naman mas pinili ko na lamang na makontento sa kung ano man ang ibinabahagi nito sa akin. Baka naman kasi hindi pa siya handa para sabihin iyon. Sa ngayon ay hinahayaan ko na lamang muna siya sa mga kwento niya. Kontento na ako sa kung ano man ang naibabahagi niya. Sana lang Papa Dudut balang araw ay maging sobrang komportable nito sa akin at magawa ng sabihin ang dahilan ng kanyang pag-iisa at kalungkutan. Gusto ko talagang malaman dahil gusto kong ako mismo ang magbigay ng lunas dito. Naging parte ng pang-araw-araw ko, Papa Dudut, ang dumiretso kaagad sa hagdanan pagkatapos ng trabaho ko sa library dahil alam kong naghihintay doon si Wendy sa akin. Pero ng pagkakataong iyon ay nadatnang kong blanko ang hagdanan. Wala si Wendy. Asan kaya ito? Sinubukan ko siyang hintayin doon, halos isang oras ako nakaupo doon pero walang Wendy ang dumating. Medyo nakaramdam ako ng pag-aalala. Nasaan na nga kaya ito? Muli na naman ba niya akong iiwasan? Sinubukan ko pang maghintay ng kalahati pang oras pero wala rin ito. Kaya naman nagpa siya akong tumayo na at umalis na doon. Baka naman nasa main gate ito at kung saan mang parte ng universidad. Hinagilap ng aking mga mata ang kabuuan ng universidad pero walang Wendy akong nakita. Kaya naman nagpa siya akong umalis na lamang dito dahil baka nakalimutan na lamang nito akong puntahan
Pero bago pa man ako makaalis ay may napansin ako sa gilid ng accounting office. Naghahablutan ng dalawang tao. Nang titigan ko ay nakita kong si Wendy ito habang hinahablot siya sa braso ng isang lalaki. Isang lalaking may katandaan na. Halatang nasasaktan si Wendy pero hindi ito nanlalaban at hindi rin umiiyak. Ni humingi ng saklolo ay hindi nito magawa. Lumapit ako para awatin ang lalaking ito pero nang makita ko ni Wendy ay umiling ito at tila nakikiusap na wag akong makikisalo pa sa gulo. Napahinto ako. Sinunod ko ang gusto niya hanggang sa makita ko na lamang na kinaladkad na siya ng lalaking ito palabas ng eskwelahan. Naiwan ako doon na nakamaang. Hindi alam ang gagawin. Nakaramdam ako ng galit kung bakit hindi ko nagawang tulungan si Wendy. Gayong abot kamay ko lamang siya ng mga sandaling yun. Sino ba ang lalaking yun? Sino siya sa buhay ni Wendy at bakit niya ito nagagawang saktan ng ganon? Kinabukasan ay nakita ko si Wendy. Nais magbalik ng libro. Bago pa man ito makalapit sa front desk ay agad ko siyang nilapitan para kumustahin pero parang hangin lamang akong dumaan sa kanyang harapan na hindi niya magawang mapansin. Para akong tanga noon na sunod ng sunod lamang sa kanya sa loob ng silid aklatan. Alam ko napapansin na ito ng ibang tao pero wala akong pakialam noon dahil nais kong malaman kung sino ang lalaking iyon na humablot sa kanya noong nakaraang hapon. Paulit-ulit ako noon sa kakatanong sa kanya pero ni minsan na hindi niya binuka ang kanyang bibig para sumagot. Hanggang sa makalabas na ito ng library ay trinato pa rin niya akong parang hangin na hindi napapansin. Nagbalik ako sa aking pwesto at pinili na ipagpatuloy ang aking trabaho. Nang lapitan ako ng isang babae. Nagbalik ito ng libro at bago pa man ito umalis ay nagsabi ito bigla sa akin, kung ako sa'yo, wag mo nang lalapitan ang Wendy na yon. Wag na. Maawa ka na lang sa sarili mo at mas lalong maawa ka sa kanya. Ito ang makabuluhang sinabi ng babaeng ito na hindi ko naman kilala pero alam kong napansin niya ang pagsunod-sunod ko kanina kay Wendy. Ano ba ang ibig sabihin ng babaeng yon? Naguluhan ako, Papa Dudut. Sinubukan kong habulin palabas ang babae pero hindi ko na siya nakita pa. Wendy, sino ka ba talaga? Ano bang klaseng hiwaga ang meron ka? Tapos ang naging engkwentro ni Wendy at ng lalaking nakita kong kasama niya ay nagbalik na naman ito sa pag-iwas sa akin. Nakala mo'y ako ang may kasalanan kung bakit iyon nangyari sa kanya. Sinubukan ko siyang lapitang muli na magsoli ito ng libro pero nitignan ako sa mga mata ay hindi nito nagawa. Kinausap ko ito at tinanong kung ayos lang ba siya pero tila hindi niya ako naririnig at bigla na lamang umalis ng walang paalam. Nakita ito ng isang kasamahan ko doon. Hindi mo talaga yan titigilan oh. Kahit na anong gawin mo dyan, hindi magbabago yan. Ganyan na siya bago mo siya nakilala. Marami nang sumubok na arukin ang ugali niya pero ni isa sa amin walang napala. Matapos nito ay iniwan na niya ako habang ako naman ay patuloy pa rin nag-iisip kung sino ba ang lalaking iyon na humablot kay Wendy. Tulad ng sinabi ko sa inyo simula noong una ay wala naman siyang nakukwento na kahit na ano tungkol sa kanyang buhay. Sino ba ang lalaking ito? Malalaman ko pa ba kung sino yon? Hanggang sa uwian, Papa Dudut, ay iyon na lamang ang gumugulo sa aking isipan. Walang nakakaalam kung sino si Wendy. Wala ni isa sa amin at ilang tao ang nilapitan ko na sa tingin ko ay nakakakilala sa kanya ay wala pa rin akong napala. Magiging misteryoso na lamang ba siya sa akin? Isang malaking misteryo na kahit na ang nasa itaas ay hindi magawang ibigay sa akin ang kasagutan sa kung sino ba talaga siya. Hindi. Hindi ako papayag ng ganito. Kikilalanin ko siya. Sasagipin ko siya. Sasagipin ko siya mula sa kalungkutang dinaranas niya. Papa Dudut, dahil nga sa hindi ako mapalagay ay nagtungo pa rin ako sa hagdanan kung saan kami madalas na magkita ni Wendy. Alam kong darating siya dito, alam kong uupo siya rito sa isa sa mga baitang ng hagdanan.
Alam ko yon dahil kahit na halos 1 buwan ko pa lamang siyang nakikilala ay alam kong ang hagdanan na ito ay ang kanlungan niya mula sa kalungkutan. At hindi nga ako nagkamali. Nakita ko siya doon at tulad na naman ng dati, ganito na naman ang itsura niya noong una ko siyang nasilayan sa hagdanan. Malungkot, napakalungkot at malalim ang iniisip at lumalayo na naman sa mundo. Nag-alangan akong lumapit sa kanya sa takot na baka tulad ng una ay umiwas na naman ito sa akin pero mas nang ibabaw sa akin na matulungan siya. Alam kong may problema siya at yon ang nais kong malaman. Nais ko siyang makilala. Nais kong suntukin paalis sa kanyang sistema ang lungkot na kanyang nadarama. Wendy? Nag-aalangang sabi ko sa kanya nang malapit na ako. At tama nga ang hinala ko. Iiwasan niya ako. Tumayo ito at dali-daling lumakad papalayo sa hagdanan. Sa pagkakataong iyon ay hinabol ko siya at hindi ako nagpapigil. Kailangan ko siyang tulungan. Wendy, ano ba? Hanggang kailan ka ba magiging ganyan? Akala mo ba matutulungan ka ng hagdanang yan para masolusyonan ang problema mo? Ako handa kitang tulungan. Hayaan mo lang akong gawin ito sa'yo. Halos pagalit ko nang sabi dahil natitigasan na ako sa kanyang ulo. Pero imbis na masindak at huminto ay nagpatuloy ito sa paglalakad at sa sobrang bilis niya ay hindi niya namalayan ang nakausling ugat ng puno sa kanyang dinaraanan at tuluyang napatid dito at natumba. Nag-alala ako nang napasigaw ito sa sakit kaya naman agad-agad na nilapitan ko ito at saka kinumusta kung ayos lang ba siya. Malaki ang sugat nito sa kanyang kanang tuhod. Nilabas ko ang panyo ko sa aking bulsa at agad na pinunasan ng dugong umaagos. Pero bukod sa sugat na yon na dulot ng kanyang pagkakabagsak mula sa lupa, ay may iba pa akong nakita sa kanyang hita. Isang galos. Isang maalapasang guhit sa kanyang kaliwang hita na halatang dahil sa pagkakatali ng mahigpit. Napakalaking marka nito na halos hindi ko maisip kung gaano kahigpit ang pagkakatali dito. Nang mapansin niyang nakatingin ako sa kanyang hita ay agad niyang tinakpan ito ng kanyang bestida at saka nagpumilit na tumayo pero hindi nito nakayanan. Kaya naman inalalayan ko ito. Kahit nagpupumigla siya ay wala siyang nagawa. Pilit kong tinutulungan siya patayo pero ayaw nito hanggang sa sobrang galit at inis niya ay napakalakas na lamang ng kanyang naging pag-iyak. Parang awa mo na, Paul. Tigilan mo na ako. Tama na. Umalis ka na. Hindi mo kailanman maiintindihan ang sitwasyon ko. Umalis ka na. Pagtataboy nito sa akin. Napatayo ako mula sa pagkakaluhod at hindi ko alam kung ano ang aking gagawin. Kung aalis na ba ako at susundin ang kanyang sinabi o ipagpapatuloy ko ang sa tingin ko ay tama, ang tulungan siya. Pero sa huli, nang makita kong ayaw niya akong makita at makasama ay ako na rin ang kusang sumuko. Iniwan ko ito sa likuran ng isang malaking puno, hindi naman gaano kalayo sa kanyang direksyon. Binabantayan ko ito, tinitignan. Parang nadudurog ang puso ko habang pinagmamasdan siyang nakasubsob sa kanyang mga kamay habang patuloy ang pag-iyak. Alam kong hindi dahil sa sugat niya ito umiiyak. Alam kong may mas malalim pang dahilan. Isang dahilan na alam kong hindi ko na malalaman pa. Matagal ako doon papadudod na nakamasid sa kanya. Ilang beses ko siyang nakitang nagpupumilit na tumayo at nabubuwal. Gusto ko siyang lapitan pero alam kong hindi ito papayag. Matagal akong andun hanggang sa makayanan niyang tumayo at paika-ikang nilisan ng kinabagsakan niya. Wendy, kailan mo bang malalamang gusto kitang tulungan? Mag-iisang linggo nang hindi ko nakikita si Wendy. Pabalik-balik ako sa kanyang classroom pero wala ito. Nakailang beses na rin akong nagtanong sa kanyang mga kaklase kung nasaan ito pero tulad ng inaasahan ko ay wala silang mga naisagot. Di ako nagkamali. Hindi ko alam kung ano nga ba ang nangyayari sa kanya. Gusto kong malaman kung nasaan ito hanggang sa bigla na lamang ako nakaisip ng isang ideya
na sigurado akong magugustuhan niya. Hinagilap ko ang kanyang library card at doon ay kinuha ko ang kanyang buong pangalan at ang kanyang address. Walang numerong nakalagay doon pero sakto nang malaman ko kung saan siya nakatira. Hahanapin ko siya at kahit na anong mangyari ay hahanapin ko siya, Papa Dudut. Matapos ang aking trabaho sa library ay sinimulan ko na ang paghahanap sa kanyang tirahan. Alam ko ang lugar na ito pero hindi ako pamilyar sa mismong tahanan niya. Masyadong maraming pasikot-sikot pero hindi ko ito tinigilan hanggat hindi ko malaman kung nasaan ito. Nung andun na ako sa kanilang barangay ay nagkandawala-wala pa ako. Hapon na noon at halos palubog na ang araw. Hindi pa rin ako sumuko. Sinuyod ko ang kanto hanggang sa makita ko ang kanyang tahanan. Napakaliit na barong-barong na nakapwesto sa dulo ng mga bahay na kalapit nito. Medyo kabado ako, Papa Dudut, dahil hindi ko naman napaghandaan ang pagpunta rito. Todo ang kabog ng aking puso. Magustuhan nga kaya niya ang gagawin ko. Nang nasa harapan na ako ng kanilang pintuan ay nag-aalangan akong kumatok. Gusto ko nang umatras. Madilim ang loob ng kabahayan. Kumagat na ang dilim sa paligid pero hindi pa rin sila nagsisindi ng ilaw. Pero alam kong may tao doon dahil naririnig ko ang mga mumunting kaluskos nang biglang may lumabas mula sa kalapit nitong bahay. Iho, may kailangan ka ba dyan? Nilingon ko ito at saka tumango. Hinahanap ko po si Wendy, kamag-aral po niya ako. Tumingin lang sa akin ang babaeng ito at saka hindi nagsalita pa. Bigla na lamang itong pumasok sa loob ng bahay at hindi na lumabas pa. Ni hindi man lang sinagot ang sinabi ko. Nagtaka man ako ay pinagpatuloy ko na lamang ang nauna kong plano. Ang kumustahin si Wendy. Nang akma akong kakatok ay bigla na lamang ako nakarinig ng kalampugan sa loob ng kanyang bahay. Nagulat ako at hindi mawari kung ano ang dapat kong gawin. Kumatok ako at agad na may nagbukas ng pintuan at nakita ko ang isang matandang babae na tumakbo papalabas ng bahay. Hindi ako nito napansin marahil sa sobrang takot. Tuloy-tuloy pa rin ang malakas na kalampugan sa loob ng bahay at hindi ko alam kung ano ang pinanggagalingan. Ninais kong pumasok pero agad na lumabas ang babaeng nasa kalapit bahay at nagsabing, "Huwag mo nang balakin pang pumasok. Tumakbo ka na. Umalis ka na dyan, dalian mo." Ilang beses akong sinita ng babaeng ito bago ako tuluyang umalis. Nalito ako. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Hindi ko alam. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Hindi ko alam kung ano ba talagang nangyayari kay Wendy at sino ang babaeng tumakbo papalabas ng kanilang bahay. Bakit tila takot na takot ito? Napuyat ako noon sa kakaisip kay Wendy. Kinabukasan, Papa Dudut, ay inagahan ko ang pagpasok kahit na wala akong tulog. Aalamin ko na kung sino ba talaga si Wendy at hindi ako papayag na hindi ko siya makilala. Sobrang nag-aalala ako sa kanya pero tulad ng dati ay hindi ito pumasok. At kahit guro na nito mismo ay nagpadala na umano ng report tungkol sa kanyang dire-diretsyong pagliban. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Nag-uwian na mula sa aking trabaho sa library ay nagtungo ako sa hagdanan. Nais ko lang ng katahimikan at nais ko lamang mapagtagpi-tagpi ang mga nangyari ngayon at alam kong makakatulong ang hagdanang ito para makapag-isip-isip ako. Nang makarating ako dito ay nagulat ako nang makita kong andun si Wendy. Nakapulang bestida ito at tulad ng dati ay malungkot na naman. Lumapit ako sa kanya at napatingin siya sa akin. Nakita ko sa kanyang mukha na may nais siyang sabihin. Pero hindi bumubuka ang kanyang bibig. Bagkos ay tumalikod na naman ito at mukhang handa na naman para takasan ako. Pero bago pa man niya magawa ito, ay agad kong hinablot ang kanyang braso. Napasigaw ito na tila nasaktan ng sobra. Hindi naman malakas ang pagkakahablot ko, banayad pa nga ito kung tutuusin pero nang makita ko ang pasa ng mahigpit na pagkakatali tulad ng nasa kanyang hita, ay agad ko itong binitawan. Pero agaran ako nagpunta sa kanyang harapan para pigilan siya. "Wendy, ang tagal kitang hindi nakita. May problema ba? Anong nangyayari sa'yo? Sabihin mo sa akin.
handa akong tumulong. Imbis na magalit tulad ng dati kapag kinukulit ko ito ay napaiyak na lamang ito. Tila nawalan ito ng lakas at napaupo na lamang sa hagdanan. Agad ko siyang inalo at niyakap. Ilang saglit pa ang kanyang pag-iyak na lamang ang umaalingaw-ngaw sa kabuuan ng hagdanang iyon. Hindi ko alam kung babalaking ko pang magtanong sa kanya kung ano ba talaga ang totoong nangyayari sa kanya. Dahil sapat na sa aking nakayakap ito at tila ako ang protektor niya sa lahat. Pero kailangan kong malaman. Kailangan kong malaman upang alam ko kung ano ang tulong na pwede kong magawa sa kanya. Nang buksan ko na ang aking labi para magsimulang magtanong ay agad itong tumayo at tila nagulat. Na tila hindi niya ako nakikilala. Wendy? Ayos ka lang ba, Wendy? Sabi ko sa kanya at sinubukan ko siyang yakapin pero agad itong nakatakbo. Naguluhan ako, Papa Dudut, at hindi ko alam kung ano ang nangyayari dito. Nagulat ako at hindi na nakahabol. Naiwan na naman ako sa hagdanang yon. Kinabukasan, Papa Dudut, kararating ko lang sa library noon nang may nakita akong sa mismong kinakamisahan ko. Isang kapirasong yellow paper na maayos na nakatupi. Tinanong ko sa kasamahan ko kung ano yon pero nagkibit balikat lamang siya at tila walang pakialam doon. Nakaupo ako at saka binuklat ang papel na yon kay Wendy galing. Ang sulat na yon. Bumilis ang tibok ng puso ko. Hihintayin kita mamayang uwian sa hagdan, Wendy. Maikli lamang ang nakasulat doon pero napakahabang ngiti ang lumitaw sa aking labi ng mga oras na yon. Gusto ko nang hilahin ang oras para makarating na ako sa hagdanan at muli ko siyang masilayan. Tila sa kapirasong papel na yon ay nawala ang hinanakit ko sa biglaang pag-iwas niya sa akin kahapon. Buong magdamag ay panay ang tingin ko sa orasan. Panay ang panalangin ko na sana ay magmilagro at biglang bumilis ang hatak ng oras. At nang sumapit na ang alas 5:30 ay kumaripas na nga ako ng takbo patungo sa hagdan. Nang makarating ako doon ay wala pa ito at medyo kinabahan ako na baka hindi ako nito siputin. Pero natuto pa rin akong umasa. Naupo ako sa dating pwesto namin at saka naghintay. Mga halos 20 minuto na akong naghihintay bago ko tuluyang nakita ang babaeng aking hinihintay. Habang naglalakad ito ay hindi ko maiwasang makaramdam ng galak. Parang sa isang iglap ay napatunayan ko ang sinasabi sa mga libro na hihinto ang iyong mundo oras na makita mo ang taong nais mo. Sinalubong ko siya ng isang ngiti. Isang ngiting pumawi ng pagod ko magdamag at pumawi ng kakaibang kaba sa puso ko. Naupo ito sa aking tabi nang walang sabi-sabi. Sa pagkaupo niyang iyon ay walang namutawing salita sa kanya sa aming dalawa. Tila nagpapakiramdaman kami ng mga sandaling yon. Hanggang sa bigla na lamang itong yumakap sa akin. Matagal, mainit, tila sa isang batang nasabik sa pagmamahal at atensyon. Yumakap ako pabalik at pinakiramdaman ko kung bibitaw ito pero hindi. Nasa ganoong posisyon lamang kami at pakiramdam ko ay nasa alapaap ako at mas nanaising kong wag na lamang bumaba dito. Hanggang sa narinig ko ang mahinang pagsalita nito. Salamat. Salamat sa lahat. Iyon ang mga salitang hindi ko makakalimutan ng hapong yon. Huwag mo na akong ihatid sa looban. Ayos na ako dito, Paul. Salamat na lang. Ito ang pagpapaalam ni Wendy nang sikapin kong sabayan siya hanggang sa pag-uwi sa kanila pero tumanggi siyang samahan pa siya hanggang sa labas ng kanilang bahay. Pumayag na lamang ako kahit na gusto ko siyang makita na pumasok ng ligtas sa kanyang bahay pero ayaw kong sirain ang gabing iyon dahil lamang sa pamimilit ko kaya nakontento na lamang ako sa paghatid sa kanya sa bukana ng kanilang barangay. Wendy, makikita pa ba kita muli? Ito ang naging tanong ko sa kanya bago siya tuluyang tumalikod. Tumingin ito na parang hindi alam kung ano ang isasagot. Ngumiti ito at tumango.
Oo naman, bukas. Bukas ng hapon sa dati. Linggo naman eh. Hintayin mo ko. Ito ang huli niyang sinabi bago tuluyang tumalikod at alam kong bago pa man siya tuluyang tumalikod ay nakita niya ang pagguhit ng ngiti sa aking mga labi. Makikita ko siya ulit. Handa akong bitawan lahat ng kailangan kong bitawang gawin bukas. Makasigurado lamang na makita siya. Umuwi ako na nakangiti pa rin, kakaisip kung ano kaya ang pwedeng gawin bukas para hindi ito maburyong sa akin. Ang saya-saya kong nahiga sa kama ko at nais ko nang hilingin sa Panginoon na sana ay pabilisin na ang oras para makita ko na naman siyang muli. Hi Wendy, ano bang klaseng mahay ka ang meron ka at ganito ang naging epekto mo sa dating tahimik kong mundo? Mag-aalas 5 ng hapon, linggo, ito ang oras na kami dapat ay magkikita ni Wendy. Panay ang sipat ko sa aking orasan habang balisang nakaupo sa hagdanan. Kanina pa ako dito pero bakit wala pa siya? Kanina pang alas 2 ng hapon ay dito na ako kumain para lang makasigurong maabutan ko siya. Pero nilamok na lamang ako at lahat-lahat ay wala pa rin siya. Nakaidlip pa nga ako pero hanggang sa pagising ko ay hindi ko nakita ang anino niya. Wala din siyang cellphone para i-text ako. Binalaan din niya ako na huwag siyang puntahan sa kanila dahil siya na mismo ang magtutungo sa aming tagpuan. Nang mangawit ako sa aking pagkakaupo ay tumayo ako at saka inunat-unat ang pagurang kong hita mula sa magdamagang paghihintay sa kanya. Kumanta-kanta ako pag alis ng takot sapagkat padilim na. Ako na lang ang nasa loob ng universidad naming iyon at nasan ka na ba Wendy? Ito ang panay kong tanong tuwing lilipas ang kada 10 minuto. Hindi naman ako nakaramdam ng pagkainip lalo na kapag naiisip ko kung sino ang hinihintay ko. Marunong akong maghintay. Hihintayin ko siya kahit kumagat na ang dilim. Pero darating pa kaya siya? Alas 7:30 na, gabi na at tuluyan na ngang kumagat ang dilim sa kabuuan ng universidad. Nasaan na nga kaya siya? Muli ko na namang tanong sa aking sarili. Muli na naman akong nag-unat at nakakapagod pala. Nakakapagod pala talaga itong ginagawa ko. Umawit ako pang tanggal ng pagkakainip. 1, 2, 5 kanta ang aking naawit pero hindi pa rin siya dumating. 5, 6, 10, 10 na buong kanta na ang aking inawit pero hindi pa rin siya nagpapakita. Alas 8:40 na, oras na dapat namamahinga ako sa bahay pero hindi pa rin siya dumating. Konti pa. Konting hintay pa. Pero hindi ko na nagawa pang maghintay papadudot. Dahil nakita na ako ng guard at nasita na ako. Wala na akong ibang nagawa kundi ang tunguhin ang direksyon papalabas ng universidad. Pero bago pa man ako tuluyang makaalis ay naghintay ako muli sa main gate. Baka naman kasi makita ko siya rito at hindi ako nawala ng pag-aasang darating siya kahit na ilang oras na ang lumipas. Alas 7:30 na, wala na talaga siya. Kailangan ko nang umuwi. Baka bukas ay ipaunawa niya sa akin kung bakit hindi siya sumipot sa aming tagpuan. Hindi ako nakapasok sa aking mga pang-umagang klase dahil napuyat ako kinagabihan dahil sa pag-iisip kay Wendy. Alas 4 na ako ng umaga nang dalawin ng antok at nagtuloy-tuloy na ito kaya naman ang tanging napasukan ko na lamang ay ang aking trabaho sa library. Malungkot ako noon palibasa ay nasira ang pananabi kong makita at makasama si Wendy. Nang makarating ako sa library ay hindi muna ako lumapit sa mga kasamahan ko. Hindi rin sila lumapit dahil alam nila na kapag hindi ako ang unang pumansin ay wag na lang silang lalapit dahil isa lang ang ibig sabihin nun. Wala akong ganang makipag-usap sa sino man. Naupo ako agad-agad sa aking pwesto at saka sinimulan ng ayusin ang mga librong nakatambak doon. Wala akong ganang ginawa ang aking trabaho dahil si Wendy lang ang nasa isipan ko. Hahanapin ko siya mamaya o kaya ay maghihintay akong muli sa hagdanan. Basta gagawa ako ng paraan para makita ko siya at kung ano man ang maging eksplanasyon niya sa kung bakit hindi ito nagpakita sa akin ay tatanggapin ko. Basta ipaliwanag lamang niya sa akin kung bakit. Uunawain ko ito. Nang matapos ako sa mga ginagawa ko ay agad na akong tumayo para magtimpla ng kape.
Pero agad akong sinalubong ng isa kong kasamahan at tila nababagabag ang itsura. Napakunot noo ako at naghihintay sa sasabihin nito pero wala akong narinig mula sa kanya. Bagkos ay nag-abot ng isang papel. Isang papel na nakasulat ang isang masakit na katotohanang hindi ko na ata kailanman malulunok. Si Wendy patay na. Napatay ng ama niya si Wendy. Napatay dahil sa matinding konsensya na naramdaman sa kanilang lihim na relasyong dalawa. Sa totoo lang ay hindi ito lihim sa kanyang ina. Alam ng kanyang ina ang nangyari pero hindi lamang ito nagsasalita sa takot sa kanyang asawa. Kabit si Wendy. Kabit ng sarili nitong ama. Sakalang naging klaro ang lahat. Ito ang lalaking humablot kay Wendy. Hindi ako nagkakamali dahil nang makita ko siya sa balita ay alam kong siya yon. Ang ina ni Wendy, siya ang babaeng tumakbo palabas ng bahay nila nang ako'y dumalaw doon. Napag-alaman ko rin ang madalas na pambubugbog ng ama ni Wendy sa kanya sa tuwing nakakaramdam ito ng selos kapag nalalaman niyang may umaaligid na lalaki sa kanyang anak. Ayon sa kanyang mga kapitbahay ay madalas nilang naririnig ang pag-iyak ni Wendy at pagwawala dahil hindi ito makawala sa pagkakatali sa kanyang kama. Kaya pala may galos ito sa katawan. Kaya pala may pasa ito sa pagkakatali sa kanyang hita at braso. Naaabuso siya. Inabuso hindi lamang ng kanyang ama, kundi pati na rin ang kanyang inang hinayaang mangyari ito sa kanya. Kaya pala walang nakakaalam sa buhay pamilya ni Wendy. Wala ni isa sa amin kung hindi nangyari ito ay hindi namin malalaman ang totoong dahilan ng kanyang pag-iwas, lungkutan. Kaya pala, alam na namin ang dahilan ng pagkatao ni Wendy. Sobrang sakit nito papadudod sa akin at hindi ako makapaniwala. Kaya pala, hindi ito sumipot noong linggo. Sabado pa lamang ng gabi kung kailan kami nagkahiwalay na dalawa ay nangyari ang isang malamig na tinakda. Napakawalang hiya ng kanyang ama at bakit niya ito nagawa kay Wendy. Kusang sumuko ang kanyang ama sa pulisya matapos ang ginawa nitong krimen. Matapos nito ay nalaman din namin na tuluyang binawian ang bait ng kanyang ina. Ayon din sa investigasyon ay ang kanyang ama ay lulong sa ipinagbabawal na gamot. Ang inakala kong tahimik na mundo ni Wendy ay punong-puno pala ng ingay. Ingay na sa bandang huli ay natapos muli ng isang katahimikan dahil sa pagpanaw nito. Nang araw mismo na nalaman ko iyon ay tumakbo ako patungo sa hagdanan kung saan kami madalas na nagtatagpong dalawa. Umasa akong baka mali lang ang balita. Baka naman hindi totoo ang lahat at baka naman nasa hagdan lamang ito at umiiyak. Ayun, gusto ko siyang muling makita kahit na punong-puno ng luha ang kanyang mga mata kung ito lamang ang patunay na buhay pa ito at hindi pa kami nililisan. Pero nang tumambad sa akin ang blankong hagdanan, ay bigla akong sinampal ng katotohanan. Wala na ang babaeng umiiyak dito. Wala na. Wala na si Wendy. Ano pong nangyari dun sa babae sa hagdan? Ito ang makulit na pagtatanong ng estudyante ko sa aking klase sa literaturang Filipino. Ngumiti lamang ako at hindi sumagot pa. Hindi ko kailangang ikwento pa sa mga estudyante kong ito kung anong naging katapusan ng kwento ni Wendy. Class, uwian na. Huwag kalimutan ang assignment ninyo ha. See you on Monday. Agad ko nang isinara ang libro at nauna nang lumabas sa classroom. Isa na akong instructor sa universidad kung saan ako nagtapos. At halos isang dekada na akong nagtuturo. 5:00 na noon ng hapon. Tulad noong estudyante pa lamang ako ay halos wala na akong nakitang nagsisipaglipa ng mga estudyante sa ganong oras. Mabilis akong naglakad hindi para umuwi kundi para tunguhin ang isang lugar na nasa loob ng halos isang dekada
ay aking pinapasyalan at patuloy na tinatambayan. Ang madilim na bahagi ng eskwelahan sa may hagdanan. Ang hagdanang naging saksi ng lahat ng saya at hinagpis ko mula noong makilala ko si Wendy hanggang sa tuluyan na akong magpaalam sa kanya. Naupo ako sa baitang ng upuan kung saan kami madalas na nag-uusap ni Wendy. Kung saan una ko siyang nakitang umiiyak. Ang hagdanang ito na naging saksi at kanlungan ng iba't ibang damdamin ko at alaala noong ako'y estudyante pa lamang. Naupo na ako at tahimik na nagmamasid sa kabuuan ng paligid. Wala pa rin itong pinagbago kahit ilang taon na ang nakalipas. Wendy, ito ang aking naging usal habang pinaglalaroan ng aking utak ang mga alaalang nakabalot sa hagdanang yon. Oo, ilang taon na ang nakakalipas mula noong lumisan sa mundong ito si Wendy. Pero hanggang ngayon ay klaro pa rin sa akin ang lahat. Klaro pa rin sa akin ang bawat luhang umago sa kanyang pisngi. At klaro pa rin sa akin hanggang sa ngayon na si Wendy pa lang ang naghahari sa aking puso. Alam kong matagal ng panahon mula noong nawala siya pero hanggang sa ngayon ay tila kahapon lamang ang nangyari. Tila kahapon pa rin ang nangyari, ang pait dahil hanggang sa ngayon ay ramdam ko pa rin sa aking dibdib ang sakit. Araw-araw papadudot ay lagi ako nagtutungo dito sa hagdanan para kahit papaano ay maramdaman ko ang nawalang presensya ni Wendy. Hindi ko alam pero ramdam ko na nandito lamang siya. Lagi sa tabi ko sa tuwing nararamdaman ko ang mainit na hanging humahaplos sa aking pisngi na tila pinapaalala sa akin ang mainit na haplos ni Wendy noong ito ay nabubuhay pa. Masakit pa rin pala. Bakit hanggang sa ngayon ay hindi ko pa rin matanggap na mag-isa na lamang ako sa hagdanang ito? Bakit ba pakiramdam ko ay nagpalit na kami ng posisyon ni Wendy? Alam kong kung nasaan man ito hanggang sa ngayon ay nakikita niya akong mag-isang umiiyak at nalulungkot sa hagdanang iyon na dati ay siya ang gumagawa. Dati ay ito ang naging kanlungan ni Wendy sa mga panahong nalulungkot ito pero sa ngayon, ako na ang umaari ng kanlungan niyang iyon. Wendy, ilang taon na oo. Ilang taon na ang nakakalipas mula ng sapilitang kitlin ng iyong buhay pero hanggang sa ngayon ay masakit pa rin. Ramdam ko pa rin ang kasariwaan ng sakit sa puso ko na sa pagdaan ng panahon ay akala ko ay maghihilom ako pero hindi. Sapagkat tila sa pagdaan ng panahon ay mas lumalalim ang sugat. Wendy, kumusta ka na? Sana kung nasaan ka man ay mayroon pa ring hagdanang iyon na magiging kanlungan na magagawa kang protektahan. Di katulad ng hagdanan dati na tinatambayan mo na walang nagawa para ipagtanggol ka mula sa malupit na mundong ito. Wendy, ako na ang humihingi ng tawad dito. Paalam na. Paalam na, mahal ko. Sa bako-bakong hagdanan nagsisimula ang lahat para kay Paul. Sa isang bako-bakong hagdanan, nagtapos din ang inaakala niyang pangmatagalang saya. Paul, alam ko sa mga oras na ito ay nakaupo kang muli sa hagdanang yan. Umiiyak at iniisip siya. Pero Paul, hindi ba't noong mga panahong nakikita mong lumuluha si Wendy dyan ay iyo itong inaayawan? Pero bakit ngayon ay ikaw na ang gumagawa ng mga dating ginagawa ni Wendy? Ang maging malungkot at patuloy na magtago ng katotohanan sa mundo. Paul, sa oras na ito, oras na ata para lisanin mo ang hagdanang yan at sa tingin ko ay iyan din ang gustong mangyari ni Wendy. Hindi yan kanlungan. Ang totoong kanlungan ay iyong magpapagaan sa iyong kalooban sa tuwing nandun ka. At masasabi kong ang hagdanang yan ay nagpapabigat ng iyong kalooban. Oras na ata para lisanin mo ang inaakala mong kanlungan dahil yan lang ang hihila sa iyo sa iyong nakaraan. Gawin mo na lamang na normal ang hagdanang yan. Huwag mo nang buhayin pa ang matagal ng patay na mga alaala. Tapakan mo lang ang hagdanang yan at huwag nang tambayan.
Gawin mong tungtungan para maakyat muli ang dating ikaw. Yan ang silbi ng hagdanang yan. Handa ka na bang tumayo at tumungtong sa hagdanang yan? Handa ka na bang tumayo mula sa iyong pagkakaupo upang tuluyan ng lisanin ang lugar na yan? Paul, sana handa ka na. Nagpapasalamat mga kapuso si Papa Dudut sa bagong version po ng Barangay Love Stories na inawit po ni Jopper Real at ni JB Ramo. Hanggang sa muli mga kapuso, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa dito sa Barangay Love Stories.